Shang Shisu, bakit ka nandito? Yue, narinig ko na sugatan ka. Lumating ako para kumustahin ka. Hindi mo kailangan pumunta. Umalis ka na. Yue, hindi mo kailangan maging maingat sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lumating lang ako para tingnan ka. Narinig din ng mga magulang mo na nasugatan ka. Hindi mo kailangan gumawa ng effort para sa akin. Hindi na ako babalik sa pamilya. Yue, ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko. Noon, nagkahiwalay lang tayo nang hindi sinasadya. Nababahala ang mga magulang mo sa'yo. Pati sa panaginip, gusto ka nilang makita. Talagang mahal ka nila. Huwag mong isipin na hindi ko alam na gusto nilang isama ako pabalik. Para lang ako ipakasal sa'yo. Para may pasa sa'yo ang pamilya ko na legal ng paraan. Kahit ikaw ay kanilang ampon, sila ang maingat na nag-aalaga sa'yo. At ako naman ay ang biglang lumitaw na tunay na anak. Sa kanilang mata, talagang hindi ka kasing husay nila. Yue, nagkakamali ka. Nakalimutan mo ba na dati nilang ginawa sa akin? Ma! Sa isang babae, mababa ang pinagmulan, nangahas pang akitin ng anak ko. Hindi ko ginawa. Si Shantong estudyante ang tumahimik ka. Alam ko na mabuting iniisip ng isang babaeng tulad mo. Wala nang lihim sa akin. Hindi ba itinuro sa'yo ng magulang mo? Ang tamang asal at dangal, agad siyang tanggalin sa trabaho. Kung hindi, ang pamilya ko ay babawiin ang lahat ng pamumuhunan sa paralan at tigilan ang aming mga donasyon dito. Ma! Nung hindi pa alam ang aking tunay na pagkakakilanlan, sinasabing inaakit kita. Tinanggal ako sa trabaho. Ngayon naman ay pinipilit ako pakasalan ka. Hindi ba nakakatawa yun? Pinakamainam manatili sa pamilya ko kaysa manatili sa tabi ni Wenting Zhu. Narinig ko na may bago na siyang kasama. Yue, ang puso at dangal mo ay paulit-ulit niya sinisira. Hindi mo ba gusto yun? Ang pamilya ko ang laging magiging sandigan mo. Kapag handa ka na, maaari kang bumalik anumang oras. Magpahinga ka na, hindi na kita istorbohin. Ngunit anong magagawa ko kung hindi pa rin ako kontento? Di bale, wala na magawa. Luzang Yue, babalik ka rin naman pala. Wenzong, dumating ako para kunin para sa aking tunay na pag-alis sa trabaho. Nakabara ito sa'yo at hindi pa napepirmahan. Pakiusap, pirmahan mo agad. Talaga bang handa ka na? Huwag mong isipin na dahil punong sekretarya ka sa Biyon ng ilang taon ay mahusay ka na. Noon ay ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Ngayon na aalis ka sa Biyon, wala ka ng iba pa. Salamat sa payo mo, Wenzong. Ngunit hindi mo na kailangan mag-alala pa. Luzang Yue, Wenzong, bagaman abala ka sa trabaho, mahalaga rin ang aking oras. Pakiusap, agad pirmahan mong patunay ng aking pag-alis. talaga bang aalis ka? Hindi ba ikaw nag-utos na patalunin si Bayo? Sige, tunay kang kahanga-hanga. Paglabas mo ng pintuan na ito, huwag kang magsisisi. Wenzong, huwag kang mag-alala. Kahit saan man ako mapunta, kahit man lang kumalakal ako, hindi ako lalapit sa pintuan ng Biyon. Yue, panahon na para sa alimango. Ay isang kaibigan na nagpadala sa akin ng isang malaking kahon. Pinagluto ko lahat sa kusina. Ikaw at si Tengzu ay kakain dito. Tita. Ayos, ganyan ang plano. Ako mismo magluluto ng ilan na paborito mong ulam. Ako, tita. Yue, kumain ka ng marami. Matagal na rin mula na hindi kita nakita. Parang mas payat ka na. Mukha mo rin na hindi maganda. Hindi ka ba okay sa katawan? Okay naman. Siguro dahil sa lipstick na ginamit ko ngayon, hindi nagpapaganda ng mukha. Pag-uwi ko itatapon ko na. Kahit nagtatrabaho, kailangan mo pa rin alagaan ang katawan mo. Tengzu, nagpamanicure si Yue. Hindi makabasag ng alimango. Bakit hindi mo tinulungan ba sa akin? Parang kapareho ng ugali ng tatay mo. Hindi maalaga kahit kaunti. Kulang ka naman sa pansin. Sino ang nagsabi? Na, tinulungan na kita. Ang sarap naman. 2 taong nagmamahalan. Magkasama hanggang pagtanda. Ang saya naman. Pero ganitong kaligayahan, tila ng kalaan na hindi na makakamtan. Tengzu, ikaw at si Yue, 3 taon na kayo magkasintahan. Dapat nang pag-usapan ang kasal niyo. Dapat na ischedulean ito. At sino nagsabi na kami ay magkasintahan na?
Sino bang nagsabi na magkasintahan kami? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi kayo magkasintahan? Ano ba kayo? Huwag niyong pakialaman ng aking mga desisyon. Busog na ako. Alis na muna ako. Ikaw maliit na pilyo. Ipaliwanag mo sa akin. Gusto mo bang mahirapan ako? Ang batang ito, labis namin pinakain at hinayaan sa bisyo. Kaya ang sama ng ugali niyan. Wala nga naman yun. Tama rin naman si Wenzong na sa sinabi niya. Hindi talaga kami magkasintahan. Yue, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Chairman, Mrs. Wan, sa totoo lang, ngayon ay opisyal na akong nagbitiw sa Bion. Piniyagan nila akong kumain kasama kayo upang personal na mapaalam sa inyo. Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pag-aalaga sa akin. Sa hinaharap, saan man ako mapunta, mag-ingat po kayo. Paano nangyari to? Si Tengso, wala siyang sinabi. Oo nga. Chairman, sige po, alis na ko muna. Luzang Yue. Luzang Yue. Anong ibig sabihin nito, Wenzong? Ibinabasura ko ang resignation mo. Magpapatuloy ka bilang aking chief secretary. Ipagpapalagay ko na parang walang nangyari. Wenzong, tama na. Medyo kampante ka na yata. Bakit mo iniisip na pagkatapos ng lahat ng ito, maaari pa rin ako magkatrabaho ka na parang walang nangyari? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo na lang kay Bayo yung pagkakataon. Hindi ba kayo ni Bayo magkasintahan? At ngayon na lumapit sa akin, hindi mo ba iniisip na hindi ka tapat? Gamit lang yun. Hindi maaaring pag-usapan ang pagiging hindi tapat. Wan Tengzu, nakakatiri ka talaga. Grabe, talaga namang nag-resign ka? Hindi ba gusto mo na umalis na ako kay Wen Tengzu? Bakit na nag-resign ako ay feeling mo pa akong padalos-dalos? Talaga namang gusto ko na umalis ka sa kanya. Tama naman yun. Ngunit ngayon ay talagang umalis ka na at siya pa wala man lang maayos na pagtatangkang pigilan ka. Nakakainis pa para sa'yo. Okay lang. Saka na lang sa'yo naharap. Bridge is bridge. Road is road. Ngayon, maghanap ka ba ng bagong trabaho? Sa totoo lang, nung nasa fencing pa ako, may ilang kumpanya na kontak ako sa pamamagitan ng headhunter. Ngayon lang ako mag-i-inquire ng konti. Oo, agad na walang duda na pasok ka sa bagong kumpanya para mag-aat si Wen Tengzu na gago. Wen Tengzu, ngayon, talaga nang iiwanan kita ng tuluyan. Ano? Si Secretary Lu nag-resign na? Talaga ba? Pinayagan mo talaga siyang umalis, Wenzong? Hindi ka yata updated sa balita. Pinapunta ko ng HR ko para kontakin si Secretary Lu. Sabi, maayos para ang pag-uusap nila. Ayos ka, Payo. Palihim na humikayat ng tao, ha? Hindi pwede. Kailangan ko rin ng HR ko na kontakin siya. Ang isang employee tulad ni Secretary Lu na may kakahiyahan at maganda pa, kung hindi ko pa siya nakita na nasa kay Wenzong dati, matagal ko na siyang kinontak din. Hindi na ba? Hindi na. Nakakalungkot, hindi ba? Kasama mo siya ng 3 taon, maraming tao sa labas na interesado din sa kanya. Ngayon, pinapalaya mo siya. Hindi ka ba natatakot na sumama siya sa iba? Hindi niya yan gagawin. Sobrang tiwala mo naman sa kanya. Kung gusto mo, pwede mo naman subukan. Ayoko na maglaro. Wenzong! Ang ibig mong sabihin ay nag-resign na si Yue sa Bion at naghahanap na siya ng trabaho? Ipaalam sa lahat ng headhunter, hindi pwedeng ayusin sa kanila ang trabaho ni Yue. Kung nag-resign na siya, dapat ay sa aking tabi na lang siya. Lolo, dumating na ako para makita ka. Lolo, talaga bang nagkamali ako? Ngunit sobra akong pagod. Pero siya ay anak ng pamilya ko. At siya ay anak ng pumatay sa kaaway mo.
Lolo. Sobrang pagod ko na talaga. Pasensya na po, Miss Lou. Katatanggap ko lang din ng balita mula sa kliyente. Ang posisyong ito ay napuna na. Ganito kabilis? Hindi ba't maayos ang usapan natin dati? Kung hindi mo sinasabi, maraming kumpanya na ang nag-request sa akin na kontakin ka. Ang alok nila ay mas maganda sa bawat isa. Pero sa loob ng isang araw, ang mga kumpanya ito ay sabay-sabay na binawi ang request. Hindi normal ang sitwasyong ito. Tingnan mo, kamakailan ba ay nagkapasakit ka pa ng loob ng iba? Naiintindihan ko na. Salamat sa pagsabi mo sa akin ito. Pasensya ni Miss Lou. Iniisip namin na hindi ito akma. Lubos kami humingi ng paumanhin. Hindi nakukunin ang posesyong ito. Hello? Ako si Luzang Yue. Mali ang pagtawag mo! Hindi kami nag-hire! Wen Tingzu, lalaki ka ba? Halika, Wenzong. Hi, Secretary Lu. Wenzong, pwede ba tayong lumabas sandali? May gusto akong itanong sa'yo. Bakit hindi natin ito pwedeng sabihin dito? Mas gusto kong tayo lang dalawang mag-usap. Ate Sangyue, kahit nung nakaraan, sobrang hinahangaan kita. Itinuring kita bilang huwaran. Pero ngayon, na nag-resign ka na at patuloy kang nakikialam, hindi ba masama yun? Hindi ako naghahanap ng gulo sa'yo. Mas mabuti rin huwag kang magdulot ng problema sa sarili mo. Wenzong, kailangan ko lang ng 5 minuto. Wenzong, biglang hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Pwede bang ihatid niyo ako pauwi para magpahinga? Pwede bang ihatid niyo ako pauwi para magpahinga? Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Salamat, Wenzong. Sandali. Ate Sangyue, alam ko na dahil sa nangyari nung nakaraan, may sama ka ng loob sa akin. Kahit na nag-resign ka na, hindi ka pa't kontento. Pero, ngayon talagang hindi magandang pakiramdam ko. Pwede ba ako magpahinga muna sa bahay? Pati na ako'y nakikiusap. Hindi mo na kailangan makiusap sa kanya. Nung ikaw ang matatak na nagpasya na ilisanin ang biyon, ngayon gusto mo namang bumalik. Hindi ganun kadali. Tayo na. Wenzong, sobrang tiwala ka yata. Kailan ko sinabi na babalik ako sa Bion? Dahil ayaw mo magsalita ng pribado, sasabihin ko na lang dito. Sa harap ng lahat, ako, si Luzang Yue. At sa panahon nagtatrabaho ako sa Bion, masipag at maingat ako sa trabaho. Kahit nag-resign man ako, susundin ko pa rin ang proseso. Tapos ang huling shift ko at sasabihin ng maayos na pamamaalam. Hindi naman sobra, diba? Pero sa likod mo, gumagawa ka ng panlilinlang upang hadlangan ako makahanap ng bagong trabaho. Hindi mo ba naiisip na kakatawa yon? Anong ibig mong sabihin? Wenzong, huwag mo kong lokohin. Sa mundong ito, bukod sa'yo, sino pa bang may ganitong kakayahan at oras na makialam sa paghahanap ko ng trabaho? Kaya, hindi ka makahanap ng trabaho at iniisip mo na ako ang pumipigil? Kung hindi, sino pa? Hindi mo katuwiran. Pasensya na, Miss Lou. Ang resume ninyo, hindi akma sa aming pangangailangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Bagong tayo pa lang kami. Sobrang galing ng resume nyo. Kaya nga, Walang problema. Naiintindihan ko. Yue, saan ka pupunta? Isasabay na kita. Mag-isa na lang ako sasakay ng taxi. Sa ganitong oras ay rush hour. Mahirap kang kumuha ng taxi. Ihahatid kita. Hindi mo ba ako ibabalik sa bahay? Huwag kang mag-alala hanggang hindi ka pumapayag. Hindi ko gagawin ang anumang laban sa iyong kagustuhan. Sakay na. Resume? Yue, naghahanap ka na ba ng trabaho? Baka mas mabuting bumalik ka na lang sa pamilya para magtrabaho. Kung sa sariling pamilya ka magtatrabaho, hindi mo naman mararanasan ang hindi makatarungan. Nasabi ko na dati, hindi talaga ako babalik. Yue, bata ka pa at maganda at may kakayahan sa trabaho. Ganyan ang pag-aalaga mo kay Wen Tingzu. Alam mo ba kung bakit sa huli kayo nahiwalay? Dahil wala kang magandang pinagmulan at pamilya. Walang platform, walang background. Kaya siya nang aapi sa'yo.
ng walang pakundangan. Marami namang pagpipiliin si Wen Tingzu. Dapat mo ring malaman, lahat tayo ay nasa hustong gulang na. Magkaiba ang kasal sa pagkikipagrelasyon. Naiintindihan mo ba? Ganyan kanya pakitunguhan. Hindi mo ba gustong pagsisihan niya? Isa pang baso. Miss, nakainom na po kayo ng marami ngayong gabi. Okay lang. Isa pang baso. Sige po. Lu Zhangyue, tama na bang gulo mo? Sino ang nagsabing marelasyon tayo? Oo, tama ka. Hindi kita minahal noon dahil wala kang magandang pinagmulan at pamilya. Walang platform, walang background, kaya siya nang aapi sa iyo ng walang pakundangan. Shang Shizu. Nangako ako sa'yo. Mr. Wen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bumalik ka na muna. Sige, aalis na muna ako. Lu Zhangyue, painumin mo ako ng tubig. Lu Zhangyue, hindi ako maayos. Painumin mo ako ng tubig! Uminom talaga ako ng sobra ngayon. Wala na sa bahay si Lu Zhangyue. Ang bahay pala ay ganun pala kaluwang. Yue, maligayang pagbabalik sa Gu. Handa ka na ba? Tara na. Maligayang pagdating sa lahat. Ang bagong italagang vice presidente ng grupo, si Binibining Lu Zhangyue. Kamusta sa lahat? Natutuwa akong makatrabaho kayong lahat. Si Yue, hindi lang siya vice presidente ng kumpanya. Siya rin ang chairman. Baguhan pa ako rito, kaya sa negosyo ng grupo, hindi pa ako pamilyar. Kaya hinihingi ko ang inyong gabay. Magsisimula tayo sa marketing department. Sige, noong nakarang quarter, ang focus ng marketing department ay sa online sales platform. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng online sales channels, nagawa nilang palaguin ng negosyo. Wen Tingzu, pagkatapos umiwan, gagawin kong lahat upang maging maayos ang aking buhay. Ang KPI na nakaraang buwan, 75% lang ang natapos. Mayroon bang magbibigay paliwanag? Paumanhin, Mr. Wen. Ngunit ito ay may dahilan talaga. Anong dahilan? Ang Go Group ay kumuha ng bagong vice presidente. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nila ang nakuha ang biyun at ilang malalaking kontrata. Ang ibig mong sabihin, ang bagong vice presidente ng Go ay tinalo ang inyong lahat? Walang laban? Ngunit ang vice presidente na ito, sino? Siya ang dating punong sekretarya ng ating kumpanya, si Lu Zhangyue. Sino ang sinabi mo? Yue, busy ka ba? Mr. Shang, may kailangan ka? Kailangan ba natin maging ganito ka-estranghero? Yue, tayo isang pamilya. Marami pa akong kailangan trabahoin. Walang oras ako para magkwentuhan. Kung may kailangan si Mr. Shang, sabihin mo lang. Sige, pero ngayong gabi, ang master collector na si Mr. Wang Peiwan ay nagdaos ng isang charity auction at iniimbitahan ang mga matagumpay sa iba't ibang industriya. Nakikita ko na mula nung bumalik ka sa Go, busy ka. Araw-araw, gabi-gabi. Paminsan-minsan, kailangan mo rin mag-relax. Sa gabing ito, sasamahan mo ko. Sige. Tama nga. Kailangan ko na rin magpahinga. Wensong, ito ang unang pagkakataon ko na dumalo sa ganitong formal na auction. Natatakot ako baka magkamalat mapahiya ako. Huwag kang mangamba. Sundin mo lang ako. Hindi ba si Ate Zhangyue yun? Ate Zhangyue, ang galing ng pagkakataon. Ikaw rin ba ay dumalo sa auction? Kanina, nag-aalala ako. Baka wala akong makilalang tao at magiging awkward.
Ngunit, alam ko na ang auction ngayong gabi ay inimbitahan ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang industriya. Kaunti lamang ang invitation. Ate Zhang Yue, dati ka lamang isang sekretarya at umalis ka na rin sa kumpanya. Paano mo nakuha ang imbitasyon? Sino ang nag-imbita sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Baka may gusto mag-sneak in sa auction? Hindi siguro. Tingnan mo, maayos naman ang suot niya. Hindi mukhang ganon. Sino nakakaalam? Bayu, kala mo ba na kung magpapanggap ka na inosente? Ay cute? Ate Sangyue, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Akala mo ba kung magpapakita ka na inosente at walang masamang intensyon? Hindi ka masasabihan ng kahit anong malupit na salita? Akala mo ba natatakot magsalita ang lahat tungkol sa'yo? Akala mo ba lahat ay tulad ni Wen Tengzu na bulag at bingis sa puso? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin kanina. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Pagkatapos nating magtrabaho ng magkasama, basta gusto ko lang magpaalam at bumati sa'yo. Hindi ko inasahan na hindi mo ito pahalagahan. At baka mali rin akala mo sa akin. Mr. Wen, pakiusap, ipaliwanag mo kay Ate Zhang Yue. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo naman yun. Wala akong masamang intensyon. Wala akong masamang layunin. Liu Zhangyue, dito ay pampublikong lugar. Tama na. Ang nauna sa pangakit ay hangal. Mr. Wen, mas mabuting siguraduhin mo yung sekretarya. Dumating ako ng hayagan na lang imbitasyon. Hindi mo na kailangan mag-alala, Sekretarya Bai. Mukhang maraming nabawas sa timpang niya. Umalis na pero parang multo pa rin. Hintayin mo ko. Bakit kahit na umalis ka na sa Bion, nagkakakonekta ka pa rin sa marami sa mga tao sa mataas na lipunan? Baka nga, ginagamit mo pa ang pangalan ni Mr. Wen at Bion. Tila, kailangan ko mag-isip ng bagong paraan. Wewe, tapos ka na ba? Malapit na magsimula ang auction. Handa na bang mga item ngayong gabi? Handa na ang lahat. Kagagaling ko lang magayos. Inaayos ko lang makeup ko. Ang mga item ngayong gabi ay may matas na halaga. Kung masira o mawala ang isa man, di ko kayang bayaran kahit ibenta ka pa. Alam ko, para siguradong walang mali. Bawat item ay may nakadikit na pangalan. Sabi nga, may isang tinatawag na Liu Zhangyue. Hindi ko alam kung sino siya. Pero, nag-donate siya ng isang puting jade wine vessel mula sa Western Zoo. Sinasabing ito ang maaaring makuha ang pinakamatas na presyo ngayong gabi. Sobrang yaman nilang lahat. Nahanap ko na. Gino at Ginang, mga kagalang-galang na bisita, salamat sa inyong paglaan ng oras upang dumalo sa ating auction ngayong gabi. Ang lahat ng makokolektang pondo ay ilalaan sa kawang gawa. Pasensya na, Ate Zhang Yue. Ikaw kasi ang laging nakaharang sa akin. Opisyal kong ipinapahayag na magsisimula ng auction. Ngayon, ay ipapakilala natin ang unang item sa auction mula kay Mr. Hu ng Tianhu Group. Isang golden jade Guanyin statue. Ang panimulang bid, 200,000. 250,000. 300,000. 400,000. Ang kasalukuyang pinakamataas na bid ay 400,000. May magpapataas pa ba? 400,000 isa. 400,000 dalawa. 400,000 tatlo. Congratulations sa ginang na ito. Ipapakilala natin ang susunod na item. Mula sa third-time Best Actress Superstar, Miss Lea Ruchi, na nagbigay ng Eternal Love na kwintas. Malapit ng kaaraw ni Shishi. Tagahanga siya ni Lea Ruchi. Bibilhin ko ang kwintas bilang regalo ko sa kanyang kaarawan. Tama naman ang regalo. 350,000. Wanzong, pwede ba akong mag-bid? Gusto mo rin ba ang kwintas na ito? Una, gusto ko talaga. Pangalawa, mas mababa ang presyo ng item. Kahit alam kong mayaman ka, ayokong sayangin ang pera mo. Hindi mo kailangan magtipid para sa akin. 1,000,000. Walang duda, si Mr. Wen, diretso nagbid ng 1,000,000. 1,000,000, isang beses. 1,000,000, dalawang beses. 1.1 million. 2,000,000. Ngayon, si Mr. Wen, umabot na sa 2,000,000 ang bid. Gusto pa ba ng babae na ito? Bumalik sa countdown. 3. 2. 1. Tapos na ang oras. Congrats, Mr. Wen! Nakuha mo ng Eternal Love na kwintas. Sa'yo na! Mr. Wen, sobrang bait mo sa akin. Tama,
Nag-aalala ako kay Zhang Yue. Baka hindi siya maging masaya. Huwag mo na siyang pakialaman. Sa panahong ito, pinipilit kong sarili sa trabaho para makalimot sa problema. Akala ko ang ilang sakit ay mawawala na sa pagdaan ng panahon. Pero bakit parang may karot pa rin sa puso ko? Ngayon, ipapakilala na namin sa lahat ang susunod na item. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ipinagkaloob ni Miss Lu Zhang Yue, ang puting jade na wine vessel na nahukay mula sa Western Zoo. Wine vessel mula sa Western Zoo at gawa pa sa jade. Ang halaga sa koleksyon ay tiyak na napakataas. Magkano kaya ito mabibili? Simulan niyo na. Ito ay isang napakalagang koleksyon. Sino nga ba ito si Miss Lu? Si Shang Shisu lang nagsabi na may inihanda siyang item para sa akin. Hindi niya sinabi na ganito kamahal. Ngayon, hihilingin ko sa aking katrabaho na ipakita sa lahat ang tunay na anyo ng puting jade ng wine vessel. Lu Zhang Yue, magyabang ka lang. Ngunit sa sandaling ito, hindi ka na mag-e-enjoy. Ito, hindi ba yun ang isang ordinaryong maglang? Yan na ba yun ang Western Zoo? Parang noong nakarang linggo lang ito ginawa. Sino ang naglakas ng loob na gawin ito sa auction na ginoong na lukoy ng lahat? Ano ba talaga nangyari? Miss Lu, bigyan mo ang lahat ng bukitwirang paliwanag. Zhang Yue, alam kong pagkatapos nang umalis ka sa trabaho, ay may sama ka pa ng loob. Palagi mong gustong ipakita kay Mr. Wen na kaya mo rin. At magandang kalagayan mo. Ngunit hindi mo pwedeng magpakabasta sa ganitong okasyon. Humingi ka ng paumanhin sa lahat. Aminin mo ng pagkakamali mo. Miss, kilala mo ba si Lu Zhang Yue? Ano ba talagang trabaho niya? Dati siya ay isang sekretarya ng aming kumpanya at kamakailan lang ay nag-resign siya. Kaya pala. Isang maliit na sekretarya lang pala. Paano siya nakakuha ng ganitong mamahaling antigong bagay? Naglakas loob siya, lukuhin tayo. Kailangan niyang managot. Security, palabasin siya. Lu Zhang Yue, tingnan natin kung paano ka makaka-recover ngayon. Sa ganitong mahalagang okasyon, hindi pwede si Shang Shisu na gawing birong charitable items. Ang tunay na item ay totoong lehitimo. Ang puting jade na wine vessel ay nangyari lang, pinalitan ng iba. Siya ang gumawa. Mga kaibigan, ang item na hinihanda ko ay tunay na puting jade na wine vessel. Hindi ko lang alam kung sino nagpalit. Kahit nahuli na matigas pa rin ang ulo mo. Hindi ka namin kilala. Wala kaming personal na galit sa'yo. Bakit ba namin papalitan ng item mo? Iyon lang. Sabi mo nga may isang tao na pinalitan ng item mo. Sino ba talagang nagpalit? Basta natuklasan lang. Kumuha lang ng dahilan. Mahirapan siyang sabihin. Kung hindi ako nagkakamali, ang invitation sa auction na ito ay isang invitation lang per head. Hindi pwedeng lumabas sa venue. Kung aalis, ay mawawalang visa ng invitation. Kung ganun, ang tunay na puting jade na wine vessel, sigurado na nasa loob pa rin ng venue. Kailangan lang i-lockdown ang lugar. Tingnan ng CCTV. Malalaman natin kung sinong may gawa. Tama, may punto rin siya. Tama, tingnan nga natin. Kung sakaling may tunay na white jade wine vessel, sana nga. Pasensya na, kaka-receive lang ng balita. Sabi, ang silid kung saan nagkaming bakang item na may CCTV sa loob at labas. Hindi alam kung kailan naglagay ng chewing gum at may nawawalang recording. Ay swerte naman. Nalagyan pa ng chewing gum ang CCTV. Zhang Yue, huwag ka na matigas ang ulo. Walang ganong bagay na white jade wine vessel. Huwag mo na lukuhin ang lahat. Paano mo nalaman na wala ako? Hindi ko rin sanang gustong ibunyag sa'yo para hindi ka mapahiya. Pero sa sitwasyong ito, kailangan ko rin sabihin. Zhang Yue, dati ka lang sekretarya. Kahit medyo mataas ang sweldo mo, hindi naman sapat para basta-basta mag-donate ng napakamahal na antigong bagay. Di ba? Hindi pwede. Wenzong, sumasang-ayon ka rin ba? Lu Zhang Yue. Laging may hangganan. Bakit tuwing yung nag-uumpis ang gulo ay hindi ako? Pero ako ang sinasabing huminto. Hindi ako susunod. Alam ko kung saan ang white jade wine vessel. Sino may hawak nito? Sabihin mo na! Pwede ko siyang bigyan ng isang pagkakataong magbago. Basta't handa siyang aminin ng mali, hindi ko na iuulat sa pulis. Zhang Yue, tigilan mo na ito. Kung lumala ito, talagang hindi na maaayos. Ang sabi kong ito, para rin sa magnanakaw. Kapag lumala talaga, hindi na maaayos. Ngayon, ang pag-amin ng mali ay tamang desisyon. Tsak na niloloko niya lang ako. Kahit isipin niya kung may gawa, wala siyang ebidensya. Sa tingin ko, walang magnanakaw. Ikaw lang, Zhang Yue, ay nag-iimbento ng kasinungalingan. Kung walang aamin, huwag mo kong sisihin.
Hayaan natin na magnanakaw magkasala sa kanyang ginawa. Pwede ko bang makita ang cup na yon? Anong makukuha mo sa pagtingin ng cup? Ngayon, matalino na ako. Nang pinalitan nila, hindi lang nila tinakpan ng CCTV. Gumamit rin sila ng gloves. Kaya walang fingerprints, wala kang maiahin na ebidensya. Ang cup na ito, parang hindi katulad ng mga cup sa common tea area. Ito ay special para sa VIP room. May logo pa sa ilalim para sa event na ito. Ah, VIP room pala ang cup. Ang VIP lounge niyo, pwede bang pumasok lahat? Hindi po, VIP lunch lang talaga. Espesyal itong hinihanda ni Master Wang para sa mga importanteng bisita. Tanging mga bisitang may gintong imbitasyon ang makakapasok at makakagamit dito. Sa aksyon na ito, may 5 gintong imbitasyon lang. 5 lang. 5 lang? Dahil dito, lumiit ng malaking saklaw. Nako, napasobra ako. Hindi ko napansin na ang cup na hawak ko ay sa VIP lunch pala.